Ayan mga katiko, ipapasok tayo sa loob ng Loyang Cave. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Lala, aka Pobreng Tikoy, dating OFW sa Hong Kong, nag-for good, kahit walang ipon. Dito pa lang sa bungad, ang lamig na ng hangin. So, asahan natin na mas malamig ba dito sa loob. So, ito yung isa sa pinakamatandang kuweba dito sa Caranduanes. At ito ay isang makasaysayan. So, papasukin natin. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa loob ng Loyang Cave. Kasama natin si Mama Adele, si Papa Ken. Ayan, no? Iway, Grabe, oh. magiling saya. Sobrang dilim. Ang lawak pala ng kuweba na to. Ano ka ba ilablong kanto? Sa kanto, Yeah. hindi ka Sabi, 1755, ang una nakadiscover ito Muslim, mga piratang Muslim. opo. Ang ganawa ng mga Muslim, titira sana dyan sa loob. Ang problema nila yung pagkain. Wala silang makain, kaya lumabas. Pagbalik nila, nandiyan na yung mga native, yung katutubo. Ang ginawa ng Muslim, nagalit sila, kailangan dyan ng mga tuyong dahon, nakasilin na buyo dyan. Sinindahan yung hangin papunta sa loob, kinasipukit yung nagtalang ng mga native sa loob. Kaya maraming namatay sa loob. Ah, yun pa yun. 1755. 1750. Unang linggo ng June, nagbimis ang pare dito. Ilabas na naman namatay sa... So, maraming namatay sa loob. Marami. Nakakagtong group. Hindi naman na nakalagay kung ilan. So, mga Muslim ang Ang nagpatay, pumatay sa mga native. Oh, Nagalit kasi yung mga Muslim dahil naunahan sila sa loob. Sila sana titira. Ngayon, meron na pala sa loob. mayroon na sa loob ng mga native. Nilagyan ng yung daw at saka sili. Sinindihan at pagkit yung mga tumago yun sa loob. Oh, kaya yun pala yung story. Oo. Yung mga bangkay nila, yung mga buto, dinala sa sementeryo. Itong ng historical na kuweba. Historical na kuweba, no? Pag may third eye ka, maaari makaramdam mo makakitak sa loob. Kung may third eye. Di ba pa yung third eye ka? Nakailing ako, pero Di ka nakaramdam. nakailing ako, nakaramdam ako. Pero kung Hindi mo naman sa loob niya. Wala masyadong active pan, no? Oo. Kung active pa kayo ka, baski hindi ko alam hindi. Ayun. Uyo. Bako ada. Kaya ang tao, ang pag-third eye. Pero mga mabuto ang ulo. Kaya minsan nga nita, sulong problem kayo dyan sa loob. Hindi mo ako nang... Namati. Naikwento nga ni Kuya yung mga kababalaghan na nararamdaman at nakikita ng mga tao na pumapasok dito sa loob ng Loyang Cave, lalong-lalo na daw kung meron kang third eye. At nandito na nga kami sa pinakagitna ng Loyang Cave at makikita na natin yung mga rock formation sa loob at yung mga pupunta dito. Huwag kayong matakot kasi yung daanan, yung aapakan nyo, is simentado. Bago nga kayo pumasok dito sa loob ng Loyang Cave, sasamahan kayo ni Kuya or ng mga iba pang tour guide na available sa labas. Kaya huwag kayong mag-alala kasi safe naman sa loob kasi may kasama tayong tour guide. Eto na nga mga katikoy, habang unti-unti kaming pumapasok sa pinakaloob ng Loyang Cave, unti-unti na rin naming nakikita yung mga paniki na naninirahan dito. Ingat na ingat nga din kami mga katikoy sa paglakad or sa pag-apak kasi madulas yung daanan at maraming mga tae ng mga paniki. At syempre mga katikoy, hindi maiiwasan na mga moy tae ng paniki sa loob kasi nga tirahan ito ng maraming paniki. At kung ayaw mo sa amoy tae ng paniki or may asthma ka, kung pupunta ka dito magdala ka ng mask at syempre wag kang titingala lagi kasi baka maiputan ka ng mga paniki. At hindi mo rin maiiwasan na mabasa ka ng konti kasi may mga tumutulong tubig galing sa taas. At ito na nga mga katikoy, unti-unti na kaming umuusad papunta dun sa dulo ng Loyang Cave kasi sa totoo lang mga katikoy, hanggang bungad lang talaga ako pag pumupunta dito at hindi ko pa talaga naranasan pumasok sa pinakaloob or maabot yung pinakadulo ng luyang na ito. So ito, binigyan ako ng pagkakataon na makapunta at makapasok at makita ko yung pinakaloob ng Loyang Cave. Kaya ito nga mga katikoy, sinishare ko sa inyo. May isang part nga dito sa Loyang Cave na may paliko or may isang daanan pero sabi ni Kuya wala na daw yun lusutan. So parang pathway lang yun. Mula nga sa pwesto na aming tinatayuan mga katikoy, maririnig na natin ang napakaingay na mga huni ng mga paniki. At ito na nga rin mga katikoy, makikita na rin natin
natin yung mga bahay nila dun sa taas ng kuweba. Last part na nga ng ating Luyang Cave Adventure at eto na yung pinakadulo. Makikita na natin dito yung lagusan at hindi ko na nga na-picturean at makikita natin mamaya, ipapakita ko sa inyo. At eto na nga nagpa-picture pa ako kasi ang ganda nga nung lugar, pababa siya at ang daming mga rock formation sa taas. Kaya sabi ko magpa-picture ako. At eto na nga, last part na to at eto na nga mga katikoy. Eto na yung sinasabi kong magandang mga rock formation sa taas at magpapapicture nga ako sa baba. Estimate ko nga mga katikoy, nasa 10 to hanggang 20 minutes depende sa bagal ng lakad mo bago nyo maabot itong pinakadulo. Sabi ni kuya mga 10 to 15 pero ewan ko parang 10 to 20 minutes yung estimate ko kasi mabagal nga yung lakad ko kasi nga nagdadahan-dahan ako kasi madulas yung apakan. At eto na nga, nagpa-picture na ako. Oh. Wow. Wow. Grabe nga panigi oh. At ito na nga rin mga katiko yung lagusan ng Luyang Cave. Ito yung pinakadulo ng Luyang Cave. After nga ng picture namin, napagdesisyon na namin bumalik kasi yung mga ilaw na dala namin, yung mga flashlight, nauubos na yung battery. Baka mawalan kami ng ng ilaw pabalik. Kaya ito na nga, babalik na kami. Thank you guys for watching. Yung mga pupunta, magdala kayo ng sariling flashlight.